At syempre po mga kapatid, bago po natin simulan ng ating countdown, humingi po muna tayo ng update sa patuloy na paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. We have Mobile Journal, Evan Tarinque, live from Davao City. Evan, what's the latest situation on the ground? At syempre, gaano ba ka-confident itong mga pulis na ito na maaaresto nila ngayong araw na to si Kibuloy? Angela, Diego, nakikita naman natin sa likuran ko, andito pa rin yung ilang supporters ng Kingdom of Jesus Christ. And sa kabilang side naman, andun naman yung mga pulis. So medyo may tension pa rin talaga dito sa lugar na ito, dito sa may tapat nga na itong ating compound ng KOJC, no? Tapos, Diego, Angela, confident naman ang ating police, ating PNP, no, na baka nga this day makuha na itong ating si Pastor Kibuloy dahil nga dito sa modern na kanilang technology na ginamit nitong weekend, no, meron daw silang groundbreaking technology kung saan may na-detect daw silang heartbeat at iba pang heat signatures underground. Diego, Angela? Yes, how many police daw ang talagang na-deploy sa area na yun? Totoo ba na gumamit ng tear gas against KOJC members? Kasi ang sabi naman ng police, wala daw silang tear gas dahil wala naman daw silang dalang gas mask. Ang sabi nila, sila daw ang sprayan ng fire extinguisher. Ano ba ang nangyari, Evan? Diego, patuloy na dinedenay ng ating kapulisan na gumamit sila ng tear gas, no? Tapos isa pang theory dito is yung mga gulong nga na nasunog o sinunog ng ilang membro ng KOJC, no? Nakita talaga natin kanina maraming remnants ng mga gulong sunog dito nga sa may pwesto dito banda sa may kalsada na ito, na may nakita tayo 4 or 5 mga nasunog na gulong. So isa rin yun sa tinitignan na pinagmulan niya nitong viral video na ito. Diego? Pero Evan, kasi it really makes sense. If wala kang tear gas, wala ka rin gas mask. May nakita ka bang mga pulis na naka-gas mask? Diego, sa pagmamonitor natin dito, wala tayong nakita ni isang pulis na nakasuot ng gas mask, no? Ang nakita lang natin is uniformed men na merong mga baton at riot shield. Diego. Okay. Yung sa tanong ni Diego, i-follow up ko lang, Evan, ilan ba talaga ngayon yung authorities o yung otoridad na nandiyan ngayon sa KOJC compound? So Angela, sa last na data na nakuha natin, around 2,000 na kapulisan or authority yung nandito ngayon na nakabantay at ready lang dito sa kung ano mga mangyayari. Angela. Yung mga miyembro naman ng KOJC dyan sa compound, ilan sila? Kanina, Angela, may nakausap tayong miyembro ng KOJC. Kanina estimate nga nila is 3,000 daw yung police personnel na nandito at yung kanilang nasa loob naman ng compound is around 2,000. No? Pero estimated lang naman nila yun as of this morning. Sige, mamaya hingi tayo ng konkretong detalye tungkol sa kung ilan ba talaga yung mga miyembro ng KOJC ngayon nandiyan ngayon sa compound. At kumusta yung sitwasyon? Sila ba ay nakakalabas-masok ngayon dyan sa compound? Kasi syempre, over the weekend, we have received reports na sinasabi hindi daw sila pinapapasok, then eventually pinapasok. Kwentuhan mo kami, Evan. Angela, kanina actually, sinubukan natin na pasukin yung compound, no? Tinry natin pasukin pero nirefuse tayo nung ilang member ng KOJC. Kanina may nakausap rin tayo mga ilang member ng KOJC na sinasabi naman nila na labas-pasok naman daw sila. No, yung iba nga daw nagbibigay pa ng pagkain doon sa kanilang mga anak dito nga sa loob ng eskwelahan. Angela? Yung mga pulis naman dyan, can you describe to us, nasilip mo ba sa loob yung kanilang sinasabi kasi ng ibang mga miyembro ng KOJC, no, over the social media na talaga nagtayo na ng tent dyan, nagkaroon ng mga CCTV, etc. Can you tell us more about it? So Angela, kanina yung mga police tent, no, makikita natin doon banda sa may isa pang may maliit na entrance kasi banda doon sa may likuran, sa may bandang kanilang Coliseum, no? May yung isang entrance na pwedeng pasukan ng mga kapulisan. Actually, hindi naman talaga yung ibang police nandun lang talaga, nakabantay lang sila. Pero aside from that, may mga narinig tayo report na ilang member ng KOJC sinasabi nakapasok na rin daw dito sa harapan ng eskwelahan nila yung mga kapulisan natin. Angela? Evan, since you're on the ground, no, I don't know kung ano yung na-observe mo, but anong klaseng mga police units ang pinadala dyan sa
KOJC compound. Meron ka bang nakikitang Special Action Force? Meron ka bang makitang CIDG tracker units? Tsaka according sa mga ibang KOJC members na pinopost sa mga online, may mga certain police officers daw dyan na naka-flag ng Amerika at may mga foreigners daw na naka-police uniform. Is that true, Evan? Diego, as far as yung mga foreigners or other nationalities na nakasuot ng uniform or may flag sa kanilang damit, wala naman tayong nakita. No? Kanina pa tayo nagmo-monitor dito. Ang nakita lang talaga natin is PNP. No? Sila talaga may dalang riot shield at mga batons. No? May mga helmet din. No? Yung iba pa naman, may mga army din tayong nakita. No? Nagmo-monitor din dito. No? Pero aside from that, wala naman tayong nakita mga different nationalities or ibang sundalo or personnel na mayroong different flag. Yes, Evan, can you move around a little? Titignan mo yung camera mo para makita at least yung mga viewers natin, they get a picture of what it feels like to be in that area. Okay. So, Diego, ikutin lang natin. No? So, pag nakita, ito yung part naman ito yung nabarikadahan na nung ating kapulisan. No? May kita natin, may mga sasakyan pa rin nakaharang. No? Ito may mga heavy equipment tayong makikita dito. No? May dalawa dito. Meron pa doon dalawa. May fire truck din doon. So, Evan, sino heavy equipment yung nandito. Ito makikita natin. No? Kahit trick na yung araw, andito pa rin yung ilang supporters nitong KOJC. Then sa kabila naman, andun naman yung ating kapulisan. No, makikita natin may mga riot shields at may mga baton silang dala. Evan, clarify ko lang may mga nakaharang na sasakyan. Ang pulis ba ang nagharang niyan o yung mga members? Ito, Diego, ito ay from the members of KOJC. Okay. No? So ito hinarang nila. No? Ang meron lang na vehicle yung ating kapulisan, itong dalawa sa likod, no? Isang coaster, isang bus, at isang utility vehicle. Okay. Diego? Okay. Meron pa kami mga gustong malaman, Evan, kasi over the weekend sinabi mga less than 30% pala ang nahalughog ng police dyan sa KOJC compound. Ngayon, ilang porsyento na ba yung kanilang mga na-search sa paghahanap nga kay Pastor Apollo Kibuloy? At kumusta yung supply ng kuryente at tubig nila? Because we also heard over the weekend na puputulin nga daw yung supply ng kuryente at tubig nila dyan. So, Angela, around 4 or 10 structures na yung napasok sa loob, no? So, around 42 pa yung 42 structures overall yung meron sa loob ng ilang hektaryang compound ng KOJC, no? Pero 10 pa lang yung napasok ng ating kapulisan. No, ito namang in terms of yung sa tubig, kuryente. Yun nga, yun din yung reklamo ng ilang membro ng KOJC, no? Sinasabi nila na yung ibang structures daw ay naputulan na sa loob. Pero, yes, Angela. Alright, sige, patuloy kami makikipag-ugnayan sa'yo, Evan. Mamaya, hopefully, we can get back to you. But for the meantime, maraming salamat sa'yo. That is our mobile journal, Evan Tarinque, live from Davao City. Ayun. Kasi mamaya pag-usapan pa natin yan, dahil maraming mga katanungan nga ang bumabalot ngayon dun sa nangyayari dyan. That's why I'd like to encourage all our viewers to stay tuned kasi marami pa tayong papasok na report about yung nangyayari sa KOJC. Aside from that, we have other things to talk about na medyo... We have Kibuloy, we have MPAX, yun nga, Kibuloy, Gowo, dun sa mga nagtatanong pala, ihabol ko lang, dun sa... Kasi may mga ibang mga taga Manila o ibang lugar na paalis pa lang ng Davao. So, may mga kumalat kasing balita yesterday, mga bandang gabi, at sinasabi daw baka mag-lockdown daw yung Davao dahil nga dito sa nangyayari na kaguluhan. As of now po, wala namang ganung announcement. May report lumabas sa Davao, wala daw mangyayaring lockdown. Yes. It's just that nakaharang lang daw ang mga ibang miyembro sa airport. Nagkakagulo. So yun, wala daw cancellation of flights. But ang magiging problem lang daw, iba daw employees ng airlines are not able to arrive on time sa work nila. Magkakaroon ng delay. Expect delays daw. So, ang advice pa daw ng Davao Police to leave earlier, way earlier than yung dati mong nakasanayan daw. If you have a flight to catch because there is going to be a problem daw sa logistics. Alright, Yun sige. Mamaya po wag po kayong bibitaw dahil talagang babalikan pa po natin iba pang mga detalye tungkol po dyan sa nangyayari sa Davao City.